welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ay kung ano-ano ba itong mga kaso na nakasampa sa U.S. District Court for the Central District of California laban kay Pastor Apollo Carrion Kibuloy, Teresita Tolibas Dandan, Helen Panilag, Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Dueñas, Amanda Estopare, Bettina Padilla Roses, at Maria De Leon. Sino-sino ba yung mga sinasabing defendant sa kasong ito? Sinasabi na si Pastor Kibuloy ay siyang founder ng King of Jesus Christ and Children's Joy Foundation. At siya rin daw ang principal leader ng dalawang sinasabing organisasyon. At siya din ang religious leader ng King of Jesus Christ. Sinasabi rin na si Kibuloy ay nag-ooperate dito sa compound na kontrolado ng King of Jesus Christ sa Davao City sa Pilipinas. Sinasabi na bandang February 2018, itong si Kibuloy ay madalas daw bumiyahe papuntang US upang obserbahan kung ano ang nangyayari at anong mga operasyon ang ginagawa ng KOJC at CJF doon nga sa US at upang kausapin yung kanyang mga lokal na administrator dito. Kapag siya ay nasa US, itong si Kibuloy ay naninirahan sa malalaking panuluyan na kontrolado niya. Kasama na rito ang panuluyan sa Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, at Kapolei, Hawaii. Ito naman si Teresita Tolibas Dandan, ang itinuturing na international administrator ng Kingdom of Jesus Christ. At siya ang namamahala sa operasyon ng KOJC at CJF sa US at sa ibang lugar. Si Dandan din ang siyang responsable sa pag-approve sa pag-ayo ng KOJC worker ng mga assignments nito at yung mga peking pagpapakasal. At siya rin ang tumatanggap ng mga reports tungkol sa mga panghihingi o yung soliciting activities ng mga KOJC workers. Si Helen Panilag naman ay ang dating lead sa KOJC administrator sa US. At siya nga ay napromote sa isang role kung saan siya ang namamahala at tumitingin sa mga report ng financial information mula sa mga KOJC operations worldwide. At ito naman si Felina Salinas ang siyang lead KOJC administrator sa Hawaii. Siya ang namamahala sa operation ng KOJC facilities sa buong Hawaii at siya nagre-report directly sa KOJC leadership sa Pilipinas. Siya din ang siyang responsable sa pagkukolekta at pagtatago ng mga passports at mga immigrant-related documents mula sa mga KOJC workers sa Hawaii upang ito ay hindi basta-basta magkaroon ng free access sa kanilang mga dokumento. Siya din ang nagsasabi kung ano ba yung daily solicitation quotas para sa mga KOJC workers na dapat nilang makuha or makamit. At saka ito ipapadala yung mga nakuhang mga tulong ng mga KOJC workers na ito mula sa Hawaii papunta sa KOJC administrators sa Pilipinas. Natin ngayong araw na ito, kasama natin si Felina Salinas and she is from the Kingdom of Jesus Christ. The Kingdom of Jesus Christ is based in Davao City and it's become a global now. But it started way back 1985 with only 15 members. How many members do you have? Around 6 million. Wait, what? 6 million. Around the world. 6 million members of the Kingdom of Jesus Christ. This is a big number. What is the mission of the Kingdom of Jesus Christ? To preach the gospel of repentance. Like this pastor, as what I told by my friend before, that he is anointed, appointed. I said, what is that? What is anointed? What is appointed? By who? I said, he was called by God to preach the gospel. Kung matatandaan ninyo, itong si Felina Salinas din ang kasama ni Pastor Kibuloy nang mahulihan ng $335,000 in cash na nakalagay sa isang suitcase na nakita sa private jet ni Pastor Apollo Kibuloy na pabiyahe na sana mula Hawaii papuntang Pilipinas. At itong si Salinas na rin. Noong nililitis ay siyang umamin na yung pera ay hindi kanya. Inako lamang niya upang proteksyonan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Na siya ay nasentensyahan na lamang ng korte sa pagsisinungaling o pagbibigay ng false statement dahil nga inamin niya na siya ay nagsinungaling. Dahil sa pag-amin niya na ang suitcase na yon ay kanya pero sa totoo ay hindi sa kanya kundi kay Pastor Kibuloy. After almost 2 years of going to trial for bulk cash smuggling charges and being an accessory to a crime, Felina Salinas, the Hawaii manager of the Kingdom of Jesus Christ Church, has entered a plea deal with prosecutors, pleading guilty to a lesser charge of making a false statement.
after almost 2 years of getting ready to go to trial and going through thousands of documents which related to some of the witnesses against her, we were absolutely able to show, in my mind, these witnesses were liars. They had a motive to attack the pastor. They had a motive to attack Ms. Salinas. The government decided to dismiss both of those charges. The pastor Attorney Green was talking about is Apollo Quiboloy, founder of the Philippine megachurch, Kingdom of Jesus Christ. In February 2018, Salinas and Pastor Quiboloy were boarding a private jet on Oahu, ready to depart for the Philippines, when Customs and Border Enforcement agents boarded it and found $350,000 in cash, all in $100 bills stuffed inside socks in a suitcase. They had fundraisers that week. Salinas, who was the only U.S. citizen on the plane, was arrested after claiming the cash was hers, in an effort to protect Quiboloy. But after a thorough investigation, it was revealed that the suitcase belonged to Quiboloy, and he told his driver not to put it on the plane. Under the plea deal, Salinas admitted to lying about owning the cash. She was allowed to plead guilty, which she did the other day, to giving a false statement to a federal agent. And the false statement was that the black suitcase was hers. Prosecutors have agreed to no more than 90 days with the possibility of straight probation when she is sentenced in October in comparison to the original charge of 33 to 40. Si Gia Cabactro naman ay isa rin sa KOJC administrator sa US. Siya nag-ooperate ng KOJC compound at siyang nagme-maintain ng direct communication sa KOJC leadership sa Pilipinas. Siya rin ang sumusubaybay sa mga pondong nare-raise o nakukuha ng KOJC workers sa US. At ito din ay nire-report niya sa KOJC administrators dito sa Pilipinas. Ito ay nangyari sa mga taong 2015. At ang kanyang papel na ito nung siya ay palitan na ng estopare sa kanyang katungkulan. Si Cabactro din ang dating namamahala sa pagtingin, sa pagkumpleto at pagsusumiti ng immigration-related documents para sa mga KOJC workers mula sa Pilipinas o sa ibang bansa, bago pa man siya palitan ni Marisa Dueñas. Si Marisa Dueñas naman ang Human Resources Leader ng KOJC sa US at siya din ang responsable sa pagkolekta at pagkuha at pagtago ng passports at immigration-related documents mula sa KOJC workers para maiwasan na magkaroon ng KOJC workers ng free access sa sarili nilang mga dokumento. Si Dueñas din ang humahawak ng mga fraudulent or peking immigration-related documents para sa KOJC workers. Kasama na yung pag-a-apply para sa bogus o peking kasal at saka student visas na kinukuha para sa mga KOJC workers para nga mapayagan itong mga workers na to na manatili sa US at manguha at manghingi ng limos o ayuda para sa KOJC. The 3 people we took into custody today are being held for their roles in the immigration fraud. So we believe that they are, in some cases, taking passports away from individuals that are coming into the United States from the Philippines. And then they are forcing these individuals, in some cases, to work all day to solicit funds for what they're saying are for impoverished children in the Philippines. But in reality, we believe the money is going to fund the lavish lifestyles of the leaders of this scheme. And so in some cases, individuals are being made to work every single day for little or no pay. They're given quotas. If they don't raise enough money, we believe they are abused physically as well. And we're asking anyone who might believe that they are a victim or may know something about a victim, we're asking those people to come forward. We've established a 1-800 line. It's 1-800-CALL-FBI. You can follow the prompts as well, and you will be directed to an individual who knows about this case specifically. And if you need someone to speak in your language, we have speakers obviously in English. We also suspect labor trafficking. So far, we've charged 3 individuals with immigration fraud, and again, are seeking additional information in connection with what we believe is massive labor trafficking. We believe that Si Amanda Estopare ay siya ding sumusubaybay sa mga pondong nare-raise o nakukuha ng KOJC workers sa US. At siya din ang nagre-report ng mga halaga na naipon sa KOJC administrator na nandito sa Pilipinas. Siya din ang nagbibigay kung ano yung dapat na daily solicitation quotas para sa KOJC workers na dapat nila matupad o makuha. At ang mga solicited funds na to ay ibibigay mula sa US papunta sa KOJC administrator sa Pilipinas. At ito naman si Bettina Padilla Roses handled financial matters and discipline.
at siya rin nakakatanggap ng mga reports at saka cash mula sa KOJC Workers Solicitation Activity. At si Maria De Leon ang siyang gumaganap bilang paralegal and notary na siyang may-ari ng Liberty Legal Document Services sa Los Angeles, California. Si De Leon ay binabayaran ng mga defendants na si Kabaktulan and Dueñas para makumpleto yung proseso ng mga peking kasal at saka mga immigration-related documents para sa mga KOJC workers. Itong si Maria De Leon ay sumang-ayon na mag-plead guilty sa kasong conspiracy o pakikisabwatan para labagin ang US immigration laws dahil sa paghahanda niya at pagsusumite ng mga peking dokumento para sa isang permanent residency at citizenship para sa Kingdom of Jesus Christ members. Ginagawa daw itong mga peking papel na to para doon sa mga miyembro na nagtatrabaho bilang fundraisers para sa peking charity na pinapatakbo ng simbahang Kingdom of Jesus Christ. Nagsabi rin si Maria De Leon na makikipagtulungan siya sa US government para sa kasong ito. Kaya sinabi nga niya na aamin na lang siya sa kanyang pagkakasala. Si Maria De Leon ay hindi miyembro ng simbahan. So, paano sasabihin ng mga kasong ito sa US ay para ipahiya lamang si Pastor Kibuloy? May ebidensya, may mga testigo na umaamin na sa mga ginawang anomalya ng mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Paano ba inilatag ang intro ng complaint? Ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ay na-establish noong September 1, 1985 sa Davao dito sa Pilipinas. Sinasabi ng KOJC ay mayroon daw na 6 million members sa halos 200 bansa. Ang pinunungan nito ay itong si Pastor Apollo Carion Kibuloy na tinatawag ding Appointed Son of God, Sir, Pastor, o kaya ACQ. Taong 1998 na-establish din ito ang Children's Joy Foundation na ang goal di umano ay magbigay tulong sa mga bata sa Pilipinas. Kasama na rito ang pabahay, pangkalusugan, pang-edukasyon, at mga pang-emergency assistance. Nagsimula mag-operate ang Children's Joy Foundation or CJF sa US at nairehistro ito bilang non-profit charity. Ang CJF ay nakarehistro sa California as foreign non-profit na may address sa 127 South Brand Boulevard, Glendale, California. Ang Kingdom of Jesus Christ ang sinasabing nagmamay-ari ng ibang mga property sa US. Mayroon din daw property ang KOJC na commercial building sa 94378 Pupupani Street, Wipahu, Hawaii. At doon din nakatira ang mga workers. Patungkol sa KOJ administrators, ano ba tong KOJ administrators nationwide soliciting operations? Sa utos ni Kibuloy, ang KOJC administrators ay nagdadala ng KOJC workers mula sa Pilipinas papunta sa US para magsolicit o manghingi ng pera o tulong o ayuda para sa KOJC. Ang KOJC ay nag-uutos sa mga KOJC worker na dapat sila makapagbigay ng cash sa pamamagitan nga ng daily solicitation. At sila ay binibigyan pa ng quota. At kapag hindi naabot ang quota na to, lumalabas na sila ay may parusa. Ang direksyon ni Kibuloy, ang pera daw ay dapat na donasyon para sa foundation na itutulong sa mga bata. Pero ang pera ay diretsong ginagamit para sa KOJC operation at sa marangyang pamumuhay ng mga KOJC leaders, lalong-lalo na ni Kibuloy, Dandan at Salinas. Ayon sa naimbestigahan, dinadala itong mga KOJC workers sa US para nga makapagsolicit o manghingi ng limos o ayuda at nakakakuha ang mga KOJC administrators kasama itong si Kibuloy at Dandan ng US non-immigrant visa para sa mga workers na ito gamit ang panluloko o pagkukunwari na ang mga KOJC members ay magbabiyahe sa US para sa isang church-related concerts or religious activities. Pero ang katotohanan ayon sa pag-iimbestiga ay para gamitin sila sa street-level solicitation sa buong US. Yung legal immigration status ng mga workers ay mananatili kung nakakakota ang mga KOJC workers sa kanilang daily solicitation activity.
Ia-apply sila ng student visa o kaya ipipilitin silang ipakasal sa kapwa KOJC member na nakakuha na ng US citizenship. At sa ganung paraan ay tuloy ang kanilang pagsusulisit o panghihingi ng limos o ayuda para sa KOJC. Ano naman itong sex trafficking of pastorals? Ang mga pastorals ay mga batang kababaihan ng KOJC na pinipili bilang personal assistants nitong si Kibuloy. Itong mga pastorals ay nire-recruit ni Kibuloy at ng mga KOJC administrators. Kasama nga rin itong sina Dandan at Salinas at iba pang hindi pa nakikilala ang identity ng grand jury. Nabanggit nga rito na ang pastorals ay nasa pagitan ng 12 years old at 25 years old. Ano daw ang ginagawa ng mga pastorals? Sila ang nag-aayos, nagpe-prepare ng pagkain ni Kibuloy. Sila ang naglilinis ng bahay nito, nagmamasahe gamit ang lotion, at bumabiyahe kasama si Kibuloy sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na nga ang US. Ito mga pastorals ay inuobliga at pinipilit nga makipagtalik kay Kibuloy. At ito ay may schedule, ayon na rin sa kagustuhan ni Kibuloy at Dandan. Ang tawag nga rito ay night duty. Ang hindi sumusunod sa night duty ay ginagawa ng physical at verbal abuses at sinasabing may eternal damnation. Kumbaga, sila ay panghabang buhay kukundinahin. Pero yung mga sumusunod naman sa night duty na ito ay binibiyayaan ng iba't ibang pribilehiyo tulad ng pagbiyahe sa Disneyland, makasakay sa private jets, makagamit ng cellphone, at magkaroon ng taunang monetary payments o honorarium na galing din sa mga ayuda o naiipon ng KOJC workers. Hanggang dyan muna po tayo. Babalikan po natin ang iba't iba pang kaso na inihain sa mga defendants kay Kibuloy at sa mga KOJC administrators na ating nabanggit. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.